Hello, good morning. Ngayon ay April 7. Anong oras na ba? 9:30. So ngayon kasi alas 8, medyo sakit na sa balat yung sikat ng araw. So umpisa natin dito sa ating compost. So binaliktad ko na yan. So ito, medyo maganda yung nagiging composting dito. Ito naman, mostly mga tanglad. Hindi masyadong maganda yung composting kasi parang yung tanglad wala masyado siyang moisture or nitrogen siguro, kaya wala siya nagiging ganitong klaseng composting. So ito mga ilang araw pa siguro. Ito, ihahalo na lang natin doon sa kabila or doon sa susunod nating compost. Kasi ito, siguro mga 70% tanglad din to eh. Medyo may konting compost na composting na itsura. Kasi doon, halata ko eh. Pag nahalo ko na kasi, so yung mga nasa ilalim, medyo inaangat natin. Kasi nagiging tawag doon, basta basa yung ilalim, yan, nagko-compost na yung ilalim. So kailangan mo silang haluin. Ang halo natin dyan every Sunday and Thursday. Pero ngayon pa lang natin sinisimulan. Dapat kahapon, hindi ko kasi nasikaso kahapon. So ngayon ko siya nilipat ngayong April 7, which is Monday. So maliban dyan, marami pa tayong aayusin dito. Ito, ililipat ko na sa mga ganong klaseng container. Kasi mamaya may babalita rin ako sa inyo na panibago natin ginagawa, which is, nabanggit ko na rin naman, pero ngayon medyo seryoso na. So ito naman yung, hindi ko lang alam kung napakita ko na sa inyo. Ito yung medyo ginagawa natin ngayon, ang ating irrigation. So nakakonect na siya dyan. So pag in-on ko yan, so although dito medyo may leak tong handle, pero okay lang yan, kaya may container tayo dito. Ayan, nag-i-irrigate na yan or nag-sprinkle na yan dyan. Meron din doon hanggang sa dulo. So yan lang yung medyo ino-optimize natin ngayon. At papakita ko sa inyo yung iba pa nating gamit. So yan, i-on ko lang yan para madiligan sila yung mga nakatanim sa lupa. So hindi pa ako nagdidilig ngayon eh. Magdidilig pa lang muna ako after ng video natin, pero pakita ko muna yung mga alaga natin ngayon. So ito yung ating pipino. Hindi ko lang alam anong klaseng insekto to eh. Ayan, no? Pero mukhang hindi naman siya harmful. So nandyan lang siya, patalon-talon lang siya dyan. So napansin nyo, namumulaklak na. Iniisip ko after mga 2 weeks ay posible magkaroon na tayo ng first harvest ito. Pero ang banggit natin sa mga customer natin is mga end of this month. Ayan. So usually pag nandun na sila sa taas, doon na nag-start yung pagbunga nila. So far so good. Yung isa dito na na-damage ay kinompost na natin. Ayan. So nag-trim na rin ako sa ilalim. Nag-trim, mga 3 dahon yata yan. So susunod mag-trim ulit tayo. At nabanggit ko naman sa inyo, later on, i-trim ko na rin muna to. Ang magiging side shoots natin, mga dito na banda. Kumbaga, halos kasing tangkad ko na ng kaunti. Parang eye level, ayan. Then ito, pansin nyo, may isang sprinkle. Pero ayusin natin yan para medyo scatter yung sprinkle dito. Meron din tayong mga gamit. Kaya napapansin nyo ito, tuyo. Itong bandang gitna medyo okay kasi nga, nababasa sila, yung sa kabila hindi. Siguro, lalagay tayo ng 4 na ganyan. Isa doon, dito, tsaka dito. So 4. Tapos dito rin, meron din tayo niyan, ayan o. So kung pansin nyo yung karton dyan, medyo ginupit-gupit ko kasi para mas madali siyang ma-decompose. Yan. Tapos nag-mulch din siya. Pansin nyo yun, may tubig doon, tubig. Kasi na-sprayan nito eh. Yan. So ayusin din natin yan. Ano lang naman yan ngayon, parang nasa trial stage pa ako, pero asikasuhin natin yan. So ayan, meron din dito para sa ating aloe vera. Hindi ko sure kung magpaparami pa rin ng aloe vera. Ayun, halata, kailangan na ng tubig. Tapos nandito yung mga spinach natin, basil. So, ano na yan, yung 3 klaseng basil natin, yung lemon, sweet, tsaka Thai basil. So, ito yan. Medyo mainit kasi ngayon eh. Ito, halata, kailangan na ng tubig. Ayan, no? Ay, sorry. Yan pala. Ito yung ating petunia. Kailangan na ng tubig yan. Diligan ko na after ng videos natin. So, ito. Goods naman for before mahal na araw tayo mag-harvest. So, yan. So, yun din.
And yung dito, yung tatlo dito nagsilay na or nagkaroon na ng sign na ma-mature na sila kaya hinarvest ko na. Yan. Yan, mas malaki ng konti dito. Pero dito sa kabila, meron naman maliit lang pero nagma-mature na. So may mga ganong sign eh. Hindi ko lang sure kung bakit. Inaaral pa natin. So ayan. So yung drip natin hanggang dyan, yan inaayos ko pa. So meron din ako ibang ginagawa ngayon na alam mo yung wick o yung mitya ng kandila na binili ko dati yan. Yan yung ginagawa ko kaysa dun sa isa kasi medyo mahal din eh. So binubutasan ko na lang, tinitingnan ko, isa ba yun sa part na pinag-eksperimentohan natin kung ano ba yung best way na or economical way kumbaga. So ito na tayo sa laruan natin ngayon. Yan, sa irrigation. So isa sa mga adapters natin, so ito. Isang gripo, 4 yung output, yan. So para pag nagkakaroon na tayo, kunyari ito pang mga herbs, pang mga vegetables, pang mga ganyan-ganyan, yan, iba-iba. So gagawin natin 4 yung isang location doon, 4 yung faucet. So ito lalagyan ko lang naman ng lupa, ayun o. Magsi-setup na tayo. Tapos ito yung sinabi ko sa inyo, medyo mahal kasi yung ganito. Ito, parang nasa 3 hanggang 5 piso yata to. Isang ganyan. Mahal para sa akin. So ang ginawa natin, binubutasan natin siya. Ayan, may butas oh. Tapos nilalagyan natin ng wick. Ang next ko pang iniisip, alam niyo yung malaking karayom. So itutusok ko na lang dito, tapos talikuran yan. Magkakaroon siya ng dulo-dulo dito. Pero yun yung isa ko pang naisip. Pero ngayon, ito muna kasi ito na yung nagawa ko. Yan. So mahaba yan, ito nakikita nyo, may doble pa na sa loob. Siniksik ko lang gamit yung screw. Kaya nga naisip ko yung malaking karayom na lang itutusok ko para magtatagusan siya. So yun na lang. Pero late ko na naisip eh. Tsaka wala yata ako malaking karayo. So ito, gagamitin ko to sa isang, kunyari, itong ganitong container. Pag binutasan ko kasi yan, hanggang sa pinakadulo, hanggang dito ha. Yan, hanggang dyan. Hanggang dyan, yan. Yung laki ng butas niyan, yung laki ng butas nitong dulo, ito pala. Ito dito sa malaking part na yan na butas. Kasya to. Kakasya yung dulo nito na natin, hose. Kasya yan. Tapos hindi yan maglilik. Meron na kasi akong mga ganung setup. Yung naalala nyo yun doon. Ayun o. Yun. Kasya yun. Ito lang din pinambutas ko. Kaya dala-dala ko siya. Tapos isa pa. Yan. Ito yung mga kit. Yan. Ayun o. Mga pang kit. Kasi isa pa, kasama to sa binili natin kasabayan nitong tawag dito? Gripo. Yan. Ito. Connector naman to. Wait lang. Hirap kasi pag isang kamay lang eh. Yan. Connector to. T connector. Yan. So ito kasi iba yung connector na to. Ano tayo? Ito kasing isang connector ko ay para sa mga ganito. Ayan. Ayan. Magkaiba sila. Ito naman, connector na binili ko is para lang sa mga hose. Ayan, mapansin nyo, magkaiba. Diba? Ito yung para sa mga hose. Kaya, gumawa ako ng way kung saan hindi ko nakakailanganin ng ganito. Ito nga, yung mga mitya lang ng kandila na nabili ko rin dati. Yung weak hydroponics na ginagawa natin dati, which is ginagawa pa rin natin ngayon, pero hindi na tayo gumagamit ng mitya ng kandila. Parang tela na yung gamit natin. Ito naman, yung Stanley na ko. Nung nabili ko pa to, nung nagma-mushroom pa ako alam ko Or nagpiprint pa ako. Nagano na screen printing din kasi ako dati. Ayan. So gagamitin ko yan para palambutin to at hindi ako mahirapan magsuksok. Mahirap kasi suksok pag hindi siya naiinitan. Masakit sa kamay. So yan, gagamitin ko to para may suksok natin na maayos yung sa mga connector.
So ngayon, nasa trial pa lang tayo. Palagay ko, kailangan ko pang bumili ng mga hose para maayos natin dito talaga. Pero unti-unti na natin ilalagay itong mga pots doon para makita natin kung paano natin ilalatag yung irrigation. So, yun yung idea. Nagigas nyo naman siguro yung idea. Is para hindi na tayo masyado mahirapan. Pero ngayon darating na lenten, ang gagawin ko, meron yata akong malaking container dito. Basta may container ako dito. Ayun, mga balde. Ayun, may mga balde doon. Bubutasan lang natin gamit to. Tapos isusuksok natin to doon. Sige, wait lang. Okay. So, hindi ko lang alam kung naaalala nyo pa to. Ito yung container ko ng 1.5 na nandoon. Di ba dati nilalagay natin to ng tubig. Tapos, ito yung butas niya. Kasya kasi yan. Ito. Wait lang Okay, so anyway, ganyan siya. Nandyan siya sa butas. Ayan o. Tapos, pag ito ginamit ko, wala yung leak. Ito kasi medyo may leak ng konti ito. Pero madali na yan. So, ganun yung idea. Kukuha kong container. Sorry, malabo. Yan, kukuha kong container na medyo malaki-laki. Hindi na kasi pwede ito. So, kailangan kong i-testing kung gaano tagal siya tatagal. Ito kasi 16 liters siya itong ganitong container. Pero ayaw ko naman butasan yan. O kaya magkaroon lang din tayong cascading ng mga maliliit na container. Dito, kasi kailangan pag ganun yung setup mo, parang gravity irrigation, kailangan medyo mas mataas sila. Tapos yung pressure na lang yung mag-distribute ng tubig. So yan, titingnan ko pa. Ngayon, medyo mainit na nga pero unti-untiin kong aasikasuhin. So magdidilig muna ako kasi kawawa na yung petunia natin doon. And ito naman yung iba natin, mga spinach. Tapos yung iba doon is spinach din. So hopefully magtuloy-tuloy yung paglaki nila. And that's it. Thank you very much and see you next update. Bye-bye!